So, ang game plan natin ngayon is meron akong 24 volts na battery. Then, ang gagawin natin is switchable yung ating solar charge controller into 24 volts going to 12 volts. No? So, ibig sabihin, guys, so Saturday morning meron na naman tayong gagawin ditong improvement sa ating solar setup, no? So ito yung solar setup natin, guys. So as you know, ito yung ating main solar panel. So ito is backup power lang siya. So backup power siya. Meron ditong lithium phosphate na tinanggal ko yung battery. So kasi magre-renovate tayo nitong ating solar setup. So ang game plan natin ngayon is meron akong 24 volts na battery. Then ang gagawin natin is switchable yung ating solar charge controller into 24 volts going to 12 volts, no? So ibig sabihin yung pagcha-charge ko ng 12 volts battery hindi na from inverter, which ang mangyayari na ngayon is from solar panel, magdadirect na tayo sa solar charge controller, then papunta sa ating 12 volts battery, no? So tingnan lang natin kung paano mangyayari, no? Sundan nyo lang, guys, kung paano ang gagawin natin dito sa ating project ngayon. So first, ang gagawin natin is tatanggalin natin itong snuddy pala, kasi papalitan ko na rin siya ng sum-dome inverter. So itong sum-dome inverter ito, ang spec nito ay 24 volts 1000 watts, no? So may bumili pa ako ng isang sum-dome inverter na 12 volts 1000 kilowatt naman. So dito siya ilalagay, guys, no, sa kabilang side. So tatanggalin na natin yung snuddy, kapalitan natin ng sum-dome, and ayun nga, maglalagay tayo ng gagawin nating switchable yung ating solar charge controller into charging 24 volts battery at saka 12 volts battery. Okay, guys, ito na nga, no? Tapos na natin kabit tong sum-dome 12 volts 1 kilowatt toroidal inverter, no? So dalawa na sila ngayon, guys. So ito ay 12 volts, ayun ay 24 volts.
And then, nagkabit tayo dito sa baba. So, ang tawag dito guys ay MTS or Manual Transfer Switch. So, ito yung way na gagamitin ko para mag-transfer ng charge yung solar charge controller from 12 volts to 24 volts or 24 volts to 12 volts. Vice versa, no guys. So, mainit pa kasi sa labas. No, sayang naman kung ngayon tayo mag-wiring. No? Sayang yung charge natin, no? Kung tatanggalin natin yung solar charge controller. So maya-maya siguro hapon i-wiring na natin to, no. Itong inverter, wiring na natin sa circuit breaker, then yan, ko-connect tayo natin. So babalitaan ko kayo mamaya pagka na ayos na natin. Much later. Okay guys, alas 5 na ng hapon. So halos wala na rin tong nakukuhang power. So, ito ipapakita ko na sa inyo, natapos ko na yung wiring na ginawa ko, na magkakaroon tayo ng provision para i-charge yung ating 12 volts battery sa solar charge controller. So, ito, tingnan natin. So, ito yung ginawa ko. So, naglagay ako ng manual transfer switch. So, tingnan natin ha. So, itong solar charge controller natin, yung terminal niya na to battery, hindi ko diniretso sa battery. So, dumaan muna siya ng manual transfer switch. So, manual transfer switch, may option siya na i-charge yung 24 volts battery. So, itong side na yun. Itong side na ito yun. And 12 volts battery, itong side na to yun naman. Ito, 12 volts battery. So, sa ngayon, tina-charge niya yung ating 24 volts battery. No? So, makita natin dito na naka 24 volts setting tayo. So, kung gusto ko siyang i-charge o gusto kong i-charge yung aking 12 volts battery using solar charge controller, so meron na akong paraan. So isuswitch ko lang tong manual transfer switch to 12 volts. So try natin guys, no. Pero medyo unahan ko na kayo, konti na lang yung nakukuha nating power ngayon kasi magagabi na. So okay. So ang ating rule of the thumb is bago tayo mag-switch off ng battery, so dapat patay muna natin yung solar panel. So solar panel, circuit breaker, patayin ko muna. No. So ngayon, hindi na siya nagcha-charge. So kung gusto kong i-switch sa naka 24 volts ako ngayon, gusto kong siyang i-switch sa 12 volts, no? Gusto ko i-charge ito yung 12 volts ko. So, ayusin ko muna yung settings ko dito. No. Ayusin ko muna yung settings ko. Isa-set ko yung battery na 12 volts. Yan. 12 volts. Yan. 12 volts yan, ha. Yung N8. So, isa-set ko siya ng 24 volts. So, isa-set ko to ng 12 volts. So, 12 volts. Then, save setting. Yan. So, pag tinignan natin yan ulit, naka 12 volts na siya, no? So, ayan, nagbiblink siya, no? Kasi naka 12 volts setting ako. Pero, ang mangyari niyan, guys, since na-set ko na siya dyan, bago ko patayin itong manual transfer switch, no? Kailangan na-set ko na siya dito. Kaya nagbiblink yung 24 volts. So, pag sinwitch off ko yan, guys, yan o, sinwitch off ko, yan, mawawala siya, and papasok tayo dito sa kabila, papalo natin ito dito sa 12 volts. Yeah. Yeah. And, ayan na guys, ito na. So, ito na yung 12 volts. Nakakonect na yung solar charge controller natin dito sa ating 12 volts battery, no? So, buksan natin ulit yung solar panel para mag-charge siya kahit papaano, no? Kaso, magpa 5:30 na rin guys, kaya huwag na yung expect na ayan, no, na malakas pa yung harvest ngayon. So, 9 watts na lang. Pero, ang china-charge na nga niya ngayon is yung 12 volts na. Hindi na yung, wala na tayong connection sa 24 volts na battery. Ayan o. So, ayan yung wiring ko guys. Manual transfer switch ang ginamit natin para magkaroon tayo ng
way para mag-transfer tayo ng battery para may way tayo para i-charge yung 12 volts sa ating solar charge controller. Ayun mga sir, ma'am, maraming salamat sa inyong panonood. Hopefully, may naitulong ako sa inyo. At kung kayo bago sa channel na to, maaari kayong mag-subscribe at pakiclick na rin yung notification bell sa baba para lagi kayong updated sa aking mga video uploads. Paano mga sir, ma'am? Till next time!